Bismillahirrahmanirrahim. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ngayon po ay Martes, ika-6 ng Agosto, 2025. Pakicheck na lamang po kasi kung minsan magkaiba ang ating petsa sa ibang bansa at saka iba po rito sa Pilipinas. Ganun pa man, pinapaabot ko pa rin sa lahat ng ating pong mga kababayan ang isang pagbati at pakikisa at pasasalamat sa patuloy po ninyong pag-subscribe. Meron na po tayo mahigit na 100,000 subscribers ngayon, mga kaibigan. At ito siguro ay mapapansin na ng mga kalaban po natin, mga insik, na nag-organize na po sila nitong fake news brigade na matawagin po ay trolls. Ito pong trolls nito ay ibinulgar ng pro-Duterte camp senator ng pangalan ay Francis Tolentino. Ito po yung balimbing masyado na kandidato ng Cavite. Nagpapabalik-balik kung saan siya magkakaroon ng advantage. Baliwala sa kanyang ideology ng party, baliwala sa kanya ang personahe ng mga kasama niya. Basta ang kanya kung ano yung kapapanalo niya. At talaga naman, porke Cavite niya ito, nanalo po at tinulungan po pihado ito ng mga iglesia ni Marcoleta at ng mga Duagueño. Ngayon, mga kaibigan, papasalamat po tayo. Ang atin po ngayon ay ibibigay ko po sa inyo ang schedule ng napipintot, hindi na dapat atrasan na debate sa pagitan po ni Senate President Sisi Escudero at ang inyong abang lingkod. Huwag po kayo mag-alaala, pantay na laban po ito. Abogado po yan, pero ako po ay journalist. Baka mas marami pa po tayong aklat na nabasa yan. Tayo po ay hindi madidihado. Kahit ang amin pong magiging medium ay English, sapagkat bilang debater sa kolehiyo, ang training ko po ay wikang English sa pakikipagdebate. Katunayan, nung estudyante po kami, nakalaban po namin si Senator, hindi pa siya senator ng araw, estudyante ng UP na si Miriam Santiago sa isang debate na kung saan ang FEU debating team ay nanalo at ang kasama po dyan sa FEU debating team ay kasama po ako dyan. Ganun pa man, tayo po ay nagtatakda na ng schedule. Bago po sabihin sa inyo ng schedule, at sapagkat nakakaroon na po tayo ng momentum, nakabuelo, ika nga, yung pong pag sinabing momentum sa Tagalog, kasi sa Spanish yata yan, nakabuelo na. Nakabuelo na po tayo, meron na po tayong 100,000 subscribers, going to 200,000 po tayo. Kaya nga po, dun sa mga nais magparamdam sa taong bayan na dumarami ang nagsusupport dito po sa ating advokasya ng kawalang demokrasya, abay, magyaya po kayo. Alam kong karamihan sa inyo ay nakasubscribe na. Magyaya po kayo mag-subscribe pa rin. Wala naman pong bayad dyan. Pipindutin lamang ninyo yung pong boto na nakalagay. Subscribe. Para sa tuwing ako po ay on the air. At maya't maya po naman kasi ako nanoon. Nag-on the air po tayo kahit ako minsan nasa kabila, nasa likod po tayo ng monobela. Nag-blood drive patungo po sa appointment. Pag inabot po tayo ng oras at ng inspirasyon, tayo po ay nagko-komentaryo sa pamamagitan po ng audio-visual camera ng ating pong telepono. Maraming salamat doon po sa mga nagpapadala ng mga pagbati mula po sa Italy, sa Canada, California, doon po sa Florida, sila Miss Olive Tenorio, sila Brenda Lagunera, sila Michael Manimbo, at dyan po naman sa California, nandiyan si Dennis Villanueva,
Nandyan yung mga ating po mga kaibigan dyan na nagpapabati. Sa New York, si Atty. Luciano Adan Jr. Si Jun Adan. Eskwela po natin yan sa Far Eastern University noong araw. Pero hindi ko po yan fraternity brother. Iba yata ang fraternity niya. Maraming salamat po sa inyo po mga pagpapadala ng moral support. Yung po mga comment ninyo, parati ko binabasa. At lahat po ng tumatawag sa akin, ultimong basher, sinasagot ko po. At yung kanilang mga pagpuna sa akin, isinaalang-alang ko. Ang mga pagpuna po sa akin, negatibo, ay wala po sa issue, kundi personalan lamang. Na tinatanong nila kung may atraso sa akin si Duterte at ako'y gumaganti lamang. Wala po. Hindi po ako lumalaban para po sa personal na kapakanan. Eh kung gano'n po laban ko, di sana nag-Senate President na rin ako. Kung ang sarili kong kaswapangan o kapakanan ang aking ipaglalaban, eh hindi na po tayo kawal ng demokrasya. Tayo po ay magiging senador ng mga Duterte. Medyo magbumukha na po tayong bad boy Robin Hood Padilla, pero hindi po tayo magiging ganyan kabobo at ganyan kaharam, ganyan kababoy. Nakunan pa ng litrato ito, kumakain ng barbecue baboy sa Netherlands. Malakadiri pong Muslim yan. Alam po ninyo, yung nakakapandiri karumanduman na Muslim, ang tawag dyan ay haram. At si Robin Hood Padilla ay haram na Muslim. Kaya ang record po ninyo yan. At ayaw ko po namang ipaglalaban ko lamang ay yung pong aking kaswapangan, pareho nila Bato de la Rosa, o utang na loob, pareho ng pagpapayaman na maging milyonaryo na pareho ni Senator Bongo, super alalay, naging senador. Ngayon, nagkakaroon pa ng bangungot ng baka kumandidato pagkapangulo. Bueno, magkakaalaman po tayo, pero bago po tayo lumawig, magkaroon po muna tayo ng break upang sa ganon, pindutin lamang po ninyo yung subscribe para po dumami tayo at lalo po maramdaman na ma-check. Delikado pala ito si Carbonell. Madami palang follower, madami subscriber. O siyang siya ito ha? Hindi ko po alam ibig sabihin, pero mukhang insik po yan. Tayo po yung magpapatuloy. Tulad po natin sinabi, itinatakda po natin ang ating hamon ng debate, public debate sa Plaza Miranda. Bakit po Plaza Miranda? Yan po ay pampubliko. Yan po ay simbolo ng malayang pamamahayag na kahit na sinong sabihin sa gobyerno o sa kanyang relihiyon, diyan po sa Plaza Miranda, sa harapan ng simbahan ng Nazareno sa Quiapo, diyan po nagtatagisan, nagbabalitaktakan. Lumaki po tayo riyan na nagbabalitaktakan ng mga Iglesia ni Cristo at iba't ibang relihiyon. Nakita ko po dyan kung paano po magtalumpati yung pong mga magagaling natin mga senador. Diyan ko unang napanood si Ninoy Aquino, si Mayor Arsenio Lacson, at iba pang mga politiko. Noong panahon na yan, mga kaibigan, ay karamihan po sa inyo ay wala pa sapagkat mga 1960s na po yan. Mid-60s, ibig sabihin, mahigit na 50 years na po nakaraan. Ganun pa man, maraming salamat po at meron po nagpaalala sa akin. Sabi niya, hanga ako sa iyo, Kawaldi, sapagkat naghamon ka na naman. At yan ay nakakalaman ka kasi home court mo yan. Nakikinig yata si kaibigan Ben-Hur Cantiller. Home court ka raw yung Plaza Miranda. Opo, sapagkat ako po ay aktivista, batang Quiapo po tayo. At diyan po tayo lumaki. Tayo po ay Ilocano, pero diyan po tayo lumaki sa Quiapo sapagkat ang aking pong eskwelahan ay Far Eastern University. Kinakailangan ang bahay namin
lalakarin lamang yung eskwelahan para libre pamasahe. Ngayon, kailan po yan gaganapin? Pakikalat po ninyo itong date na ito para hindi sasabihin ni Chis Escudero, ay, wala ako yan, punta akong Singapore eh. Matagal pa, September 11, sa numero 911, araw ng pagtutuos, ang aking pong hinahamon ng debate ay walang iba kundi ang Senate President Chis Escudero. One-on-one po yan. Yan po sa Congress, sa Supreme Court, saka na po yan sapagkat merong iniintay na desisyon sa motion for reconsideration ng Kongreso. Nag-motion for consideration po sila sapagkat sang-ayon po sa kanilang paglilipaso, nagkamali ng napakalaking mali ang Korte Suprema. Alam po ninyo, dahil po sa pagiging panatiko sa Duterte Court, kahit anong gawin ng mga Duterte, kahit na kababuyan, kahit na pagmumura sa Diyos, pagmumura sa Papa, pagmumura sa ating mga ina, napapatawad ng mga Pilipino. Bakit? Sapagkat siguro sa lihim na pagkatao ng Pilipino, meron siyang bahagi ng kababuyan, bahagi na humahanga sa pagkamanyak ni Duterte, sa pagka magnanakaw ni Sara Duterte, sa pagka barumbado at karuwagan ng Duterte brothers na si Pulong, Congressman Pulong Duterte, na yung kanyang bugaw, kitang-kita sa CCTV, hahabulin ng saksak, tapos pinagsusuntok niya ng puluhan ng palaksak, mga kaibigan, kasama kanyang mga bodyguard. Ang tawag po sa amin yan sa Pangasinan, sa Ilocanda, takrot, duwag. Duwag ang mga Duterte, kaya po tama yung isang vlogger, sabi niya, hindi Dumawenyo yung mga Duterte. Duwagenyo. Pag ikaw ay taga Davao, ang tawag sa iyo, Duwagenyo. Ngayon, babalikan po natin yung ating pong schedule. Grand debate on the issue of impeachment versus fighting from the blue corner, kawal ng demokrasya, Waldi Carbonell. Fighting from the Kangkungan, Senate President Chis Escudero. One-on-one po yan. Magdidebate kami ngayon para walang foul. Meron pong collegiate debate ang ating pong i-adapt na parameters of ruling Lincoln-Douglas debate. Meron pong affirmative side, negative side, tapos may rebuttal, tapos meron pong cross question. Meron pong rules yan na bago po dumating ang araw na yan, uulit-ulitin po natin, babasahin natin ang rules, papadalahan po natin si Chis Escudero ng kodigo para hindi po siya maliligaw. Sa akin pong pagiging student leader ng araw, ang daming kamalian itong si Chis Escudero bilang presiding officer. Alam mo, pagka meron nagtawag ng point of order, ang ibig sabihin yan, merong internal rules na na-violate. Ang dapat sasabihin ng presiding officer, kasi highest precedence of motion po yan. Ibig sabihin, kahit anong pinag-uusapan, hinto mo, pakinggan mo yan. Ang dapat sabihin ng Senate President, what is your point of order? Tapos sasabihin mo, tapos magde-decide ka. You have really violated the Section 11 of our internal rules, blah, 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 blah. So please, sit down. Ganun po yan. At kung meron pong pending motion, abay hindi po yan pwedeng tumanggap ulit na ibang motion. Huwag ka nalilimutan na ni Chis Escudero yan. Papadala po natin siya ng kodigo para hindi pa rin ni Duterte. Sabi niya, pag sinasabing hindi po kayo pwede magsalita, may rules po tayo rito. Ang sabi ni Duterte,
Eh, kayo na nakakala ng rules ninyo eh. Kung ako yung presiding officer ng Quadcom, kaya kalimutan niyo na po yung rules. Ang rules na lamang, yung correct manner, right conduct, kaya na lamang. Yung tamang pag-uugali ng isang tao. Huwag kang mag-ugaling duwagenyo, huwag kang mag-ugaling duwag, traidor. Maging tao ka pag dumating ka dyan po sa Kongreso, kapag ikaw ay resource person, pero huwag na po tayo lalayo sa ating pong topic. Muli, uulitin ko, ipakalat po ninyo ito na ako po ay nag-issue ng challenge to public debate, public, dyan po sa Plaza Miranda, People's Court po yan. At hinahamon ko po ang Senate President o kung sino man gusto niya ipadala na traidor na senador. Sapagkat halos lahat ng senador naging traidor, mga kaibigan, maliban lang sa 5. Yung 5 yan, dapat po nating pasinayahan, dapat po nating alalahanin na meron pang 5 matitinong senador. Senator Riza Hontiveros, Senator Coco Pimentel, Senator Grace Poe, Senator Win Gatchalian, Senator Nancy Binay. Hindi po sila nagpadala sa pera ng insik, hindi sila nagpadala sa terorismo ng mga Duterte, sila po'y nanindigan, sila nagsilbing senador ng bayan. Sabi nga ni Christian Monzon, yung isa sa mga dating nagbalangkas ng ating pong saligang batas. Ito mga senador natin, nakakalimutan nila na sila ay dapat senador ng bayan at hindi senador ni Sara Duterte. Kaya yan po ang ating pong ibubulgar, harapan, yan po tayo magdidebate sa Plaza Miranda. Yung po nagsabi sa akin, ang hilig-hilig mo naman maghamon. Abay, pantay po kasi yung laban sa hamon. Nung hinamon po ko ng barilan ni Duterte sa Davao, itinanggap ko po yan sapagkat para po regalo yun. Abay, hindi ako ambusin ito. Para nung ginawa niyang pagpapatay kay broadcaster June Pala. Gusto niya, duelo kami. Di pantay ang laban. Di nga, di sumipot po tayo. Mas gusto natin ang duelo kaysa sa ambush. Yung pagka-ambush niya, kasama yung pihado, yung kanyang Davao Death Squad at ang kanyang chief of police na si Bato, mamamatay tao, ugaling baboy, de la Rosa. Ngayon, doon po naman sa ginawa kong paghamon kay Baste, abay, pantay na laban din po yan. Sapagkat ang labanan, hindi naman po doon sa aking sa Pangasinan o sa ating pong teritoryo, sa Luneta. Sapagkat sa Luneta ay People's Park. Yan po ay libre po itong mga tao. Alam ko hindi sisipot si Baste, pero kinakailan sumipot ako at naghanda ako laban po sa mga isog o matatapang ng mga Davaoenyo o Davao Death Squad. Dahil sa karuwagan ng mga Duterte, baka ipadala sa akin mga Davao Death Squad. Kaya po tayo nagdala ng extra baril na lisensyado at nag-practice po tayo sa linggo bago ko po narating yung Luneta ng November 10, alas 9 ng umaga. Pantay na laban po sana yan. Hindi dumating si Basti Duterte. At ito po, inasahan po natin, hindi tayo bibiguin. Wala namang barilan dito. Ito ay debate. Pinahamon ko, and I'm hurling a challenge to this number 1 defender of Sara Duterte in the Senate, Senate President Chis Escudero. Nakakahiya-hiya. Bibigyan kita ng pagkakataon na makapagpaliwanag sa Plaza Miranda. Sabay tayo, one-on-one. Kung meron kang 5 minutes first, 5 minutes second ako. Pagka meron kang 1 minute na dagdag, may 1 minute ako. Pantay ang laban. At kahit na yan, sinasabi ni Ben Hur,
Cantilier na home court ko ang kalsada sapagkat tayo po ay aktivista. May pantay pa rin po ang laban. Hindi po ako naniniwala na dapat pagsamantalaan ko. Abogado lamang yan. Mga alipin yan ng Republic Act numbers 9. So, ako po ay hindi po alipin ng kahit ng Republic Act. Tayo po ay palabasa. Kaya po, sinasabi ko, pwede natin pag-usapan, pwede namin pagdebatihan kahit yung categorical imperative of Immanuel Kant. Yung pong batas nila, sige, magsalita siya ng batas. Ako naman po ay magsasalita tungkol sa evolution of law, kung saan po nang galing ang batas na yan, at bakit meron tayong batas na dapat sundin. And so, ipakalat po ninyo ito. I have heard a challenge against the Senate President on the proposition that the impeachment proceedings of Sara Duterte against Sara Duterte must go on because it is constitutionally mandated and because it is what the people, the Filipino people need. You will have the right to prove, Mr. Escudero, that you are not just a senator of the Dutertites, or excuse me, Duterte, but also sometimes a senator of the people, even if only your concern for your inserted budget is the people, are the people of Sorsogon. Yan po ang ating pong paninindigan. Tayo po ay magpapatuloy, hindi magsasawa. At muli, ito po ang kawal ng demokrasya nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!